Hello. Good evening. Time check, 10 o'clock na rito ng gabi. Papunta ako sa work ko. So, yung work ko 11 o'clock hanggang 7 ng umaga. Night shift. Hiningal ako, tumakbo kasi ako eh. Kala ko makahabol ko yung bus ko, pero hindi. So, ngayon mag-e-express ako. Pero maaga pa naman, hindi pa ako malilate. Mabilis lang naman ang biyahe pagka ganitong gabi. Kasi hindi siya rush hour. I mean, hindi siya ganong traffic kasi halos lahat ng mga pumapasok, nakauwi na siya. I mean, nakauwi na sila. Morning lang yung maraming tao. Kasi sabay-sabay nagsisipasukan. So, pagka ganitong oras, hindi na ganun ka-crowded yung bus. Hiningal ako. Medyo malamig. Yung hangin. Yung hangin lang naman lalong nagpapalamig. Kasi masakit siya sa balat pagka ganitong winter. Tapos, lakas ng hangin. Ganun. Tapos, ayan na. Yung biyahe ko, 3 to 40 minutes lang. Pero usually, mga 30 minutes, andun na ako. Pag nakasakay ako kaagad, pero ganitong, ala pa eh. 10 minutes pa ata yung express. Pero, di na ba sama? Not bad. Hindi na ako ganun katagal maghahantay. So, ito, waiting ako ng bus ko. Hindi ko nang kapagod, hindi ko gaya nung nakaraang pumasok ako ng sobrang aga. Ayan, dyan ako nag-work. Nursing home. Unang pasok pa lang. Maganyan na yung ihaw. What's your name? Sheila. Sheila, do you have any symptoms? Ano? Do you want the blue or the red? The other capacitive there? Yes. So can I have surgical also? Yeah. Because sometimes I can do this one. Thank you. 45 pa lang dyan. Ayun yung partner ko yung This is symptom. Uy. Kasi mahirap. I have babies. 16. Yung saligang
So, dito mag-start na ako mag-distribute ng mga kailangan para sa mga residente like towel, face towel, towel para continent like pag tumae sila, pamunas, diaper, ano pa ba kailangan nun? Pads, mga ganyan. Tapos after nyan, magra-rounds kami. First rounds namin, i-check namin yung bawat residente kung puno na yung mga diaper nila. Then, if tulog naman sila, then di na namin sila istorbohin. I-check namin sila ulit like around 3 to 4 or yeah. Second round namin usually start na kami mga 3:30. Kasi dito sa side na floor ko is like 25 resident yung kailangan namin i-change. Pero yung iba meron naman silang one-on-one caregiver. So, usually sila na gumagawa nun. Pero minsan kapag kailangan nila ng assistant, yun, saka namin sila tinutulungan. Ayan. Medyo ang kahirapan nga lang pag night shift, kalaban mo talaga antok. Pero kahit pa paano, meron naman kaming isang oras na break time. May partner ako niyan, dalawa kami sa isang floor. Sa side floor, 3B ako eh. Dalawa kami partner. Ibang lahi siya. Pero sobrang bait niya. Nagkakaintindihan kami sa mga kalokohan. Like, kasi parang comedian siya ganun. Dito naman, nagre-refill ako niyan kasi kakatapos ko lang mag-contribute. Basta yun na yun. Tapos dumating yung nurse, may kinuha siya something. Tapos, ayan, nagkikwentuhan kami dyan about sa isang residente. Pero usually, hindi ko na pinakita yung ibang residente na pag naglilinis kami kasi confidential yun. Hindi talaga dapat tilalabas yung mga ganun. Like, dito kasi sa Canada, bawal talaga videohan or picturean yung mga tao dito. Like, walang kang confirmation. Especially na yung mga bata. Bawal, not allowed dito yun. Depende na lang kapag may confirmation na pwede, okay, sige. Ayan. Yan, nurse yan. Napakabait niyan. Bagong nurse lang din siya. Ibang lahi din. Ayun. Sa loob ng... Kailan ba ako nag-start dito? October. November, December, January. So, sa 3 months, nakaka-encounter ako ng mga katrabaho ko dito na may mga Filipino. Usually, maraming Filipino. Pero, sila pa yung mismong di-discriminate sa'yo, ganun. Imbis na kapwa Filipino, magtutulong-tulungan, magkakaintindihan, pero iba yung pananaw nila dito kapag alam mo yung baguhan ka dito, parang niisip nila, mas magaling sila, mas better sila sa'yo, ganun. Dahil baguhan ka, parang inaano nila, wala kang alam. Ayun. So, mas ko pa yung ibang lahi kaysa kalahi ko. Kalahi natin na Filipino. Yun, pero okay lang naman. Ang pinunta ko dito is magtrabaho. Hindi ko naminamayin yung mga ganong tao. Kung ayaw nila sa akin, okay. Wala, hindi ko rin sila gugustuhin kung ayaw nila sa akin. That's it. Tapos that time, nag-PPOC na ako. Nare-report ko yung mga nangyayari sa mga kailangang i-report na nangyayari sa mga bawat residente. Like, tumae ba sila, umihi ba sila, magkano yung fluid nila, gano'n. Kakatapos lang namin yan mag-rounds. Kaka-change lang din namin sa ibang mga residente, like basa yung damit. I-change namin yung diaper. Kung merong residente na kailangang i-assist papuntang washroom, ayan. So, after nyan,
waiting lang ako bago mag-1 ng madaling araw kasi break time ko yun. Pero pinag-break ako ng maaga ng partner ko dyan kasi tulog naman lahat ng residente. Hindi naman ganun ka-busy. Marami sana ako ikwento pero di ko sure kung kaya ko ikwento this time. Pero sige, try natin. Ilang beses na kasi ako naka-encounter na alam mo yun, tulog na tulog yung residente pero nagre-ring yung bell like 3 to 5 times. Pupuntahan ko yun. Oh my God, humihilik yung residente pero hindi humihinto yung pagbebel nung ano niya. Kasi sa loob ng kwarto nila meron yung bell. Pipindutin mo yun, tapos tutunog yun sa labas, like sa buong floor. Kaya maririnig namin kung sino yung tumatawag. Malalaman namin kung anong room yun. Ayan. So, nung na-encounter ko yun yung partner ko na sa break, so kinakabahan ako na ewan. So, parang nilalakasan ko na lang yung loob ko, bakit ka ako ganito, ganyan. Tapos after nun, kinento ko nga sa partner ko, sabi niya, ilang beses na rin daw siya naka-encounter ng ganun. Tapos, yun, iniisip na lang niya na, wala lang yun, baka sira lang yung, ng call bell, ganun. So, meron pa isa pang residente din, nagtawag din siya. Kasi gusto daw niyang mawala yung mga tao na nakaupo sa paligid niya. Diyos ko, kinabahan ako ng sobra-sobra kasi walang tao. Bawat residente dito, siya lang talaga sa isang kwarto. So, ibig sabihin lahat ng residente na yun tulog. So, parang kinabahan ako. Sabi ko, oh my God, anong klaseng matanda to? Ano ba yung mga nag-hallucinate ba siya? Ganon. Marami daw tao nakaupo sa tabi niya. So, pinapaalis niya yun. So, ako naman, kinabahan ako ng very light. Kasi, syempre, wala naman ako nakikita. Sinong tao na nandun. Siya lang naman mag-isang nakahiga doon. Ayun, kinento ko ulit sa partner ko, ganun daw talaga yung residente na yun. Lagi daw nag-hallucinate. Kasi, yung work daw niya dati sa casino. So, marami siyang tao naka-encounter. So, dito, pupunta na ako sa break time ko. So, mahiga ako dyan sa sofa hanggang 1 oras. Magre-relax. Tapos after nyan, magsa-second round na, mag-change na ulit, tapos ta-transfer ng mga residente. That's it. Thank you!